Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. FEBC Christmas Specials sa temang Ikaw ay Diyos. Magandang umaga, kaagapay. Merry Christmas! Ayan, salamat sa inyong pagtutok sa atin dito sa Christmas Day celebration ng Entrepinoy Espesyal. Exciting ito at dahil nga ito ay Christmas program at medyo galing sa puyatan, of course, sa individual family celebrations. I'd like to thank my wife sa siyempre konting handa at as we celebrated ang kabutihan ng Panginoon. Merry Christmas! Lalo sa mga kaagapay natin ngayon, na-excite na ako dahil we will try to look back sa ginawa ng Panginoon, and also we celebrate what the Lord has done. And then of course, medyo magsasaya tayo ng kwentuhan, medyo light moments tayo, and we just enjoy what the Lord is really doing sa ating mga buhay. And of course, we also try to look into yung mga possible na gagawin ninyo or decisions. Kasama ka dyan, kaagapay, na nakatutok sa atin. At remember, tayo ay Far East Broadcasting Company at 702 DZS, FEBC Radio TV. Pwede kayong tumutok sa Facebook Live, 702 DZS, FEBC Radio TV. Hanapin lang, Entrepreneur Special. Ayan, yun ang lalo sa everyday programs. Pwede naman sa YouTube channel, 702 DZS, FEBC Radio TV. Pwede sa IG or Instagram, 702 DZS, FEBC Radio TV. Ayan. And of course, pwede rin through internet radio. And pwede rin kayong tumingin sa ilang pang info sa ating website, ang Far East Broadcasting Company. So, febc.ph yan. Makikita nyo ang ilang info dyan. You can even click Donate Now. Pero maganda siguro pag office hours, gawin nyo yan para ma-assist kayo ng CCRD ng FEBC. Excited na ako dahil andito na, ready na itong mga kaagapay natin, ang coaches natin na nakasama natin mahigit 2 taon na. So, tawagin na po natin, unang-una na si Coach Melvin D. Ayan ang siyempre CEO ng MD Group. Merry Christmas, Coach Melvin. Merry Christmas, Coach Lemuel. At Merry Christmas sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig at saka tagapanood. So, pwede ko ba batiin ko muna yung aking mahal na kabiyak. Oo. Siyempre, bawal makalimutan yan, Coach Melvin. Yes, so I would just like to say hi sa aking better half, na siya talaga ang aking inspirasyon to make every day worth to be worth to live, worth to celebrate, at yun. And siyempre sa aking mga anak, sa aking 4 na mga naglalakihan na, mga binata na, and siyempre aking sa aming musmos na aming jewel of the family at this point in time, blessing na dumating sa amin bago pumasok yung pandemic, na talagang nagbibigay siya at sigla para sa akin to continue every day. And of course sa aking mami, Ma, Merry Christmas. Ayun, nako, exciting naman talaga. Bati pa lang na nasisiyahan na ako. O si Coach Eric D, ang VCC President and CEMPC Business Unit Head. Merry Christmas, Coach Eric. Merry Christmas, Coach Lem. Good morning. Good morning sa lahat ng mga tagapakinig ng iyong radio show. And of course, Merry Christmas din sa ex-girlfriend. And now aking asawa na ngayon. Yun. And siyempre, yung aking unika iha. Merry Christmas sa kanya, kay Sofia. And sa aking nag-iisang lalaki. Si And of course, di pwedeng makalimutan. Kasi tanong niya ako, bakit di ko raw siya binati nung unang guesting ko Merry Christmas sa aking mama. Ayan. Ayun. Oo nga naman. Ayan. Of course, si Coach
Mel, ayan na. Kailangan na tama tayo. Nako, na-excite kasi ako. Baka magkapalit-palit ang mga pangalan ninyo. No? So, Coach Mel, siya naman ang COO ng MD Group. Merry Christmas, Coach Mel. Merry Christmas, Coach Lem, Coach Eric, and Coach Melvin. Maging sa ating mga tagapakinig, maligayang araw po ng Pasko sa inyo kahit na medyo pagod pa kami. Oo nga. Dahil, alam mo, Coach Lem, sunod-sunod yung activity ko nitong Disyembre. Kinasal yung anak ko, tapos nag-celebrate ako ng aking kaarawan. Ngayon naman, araw ng Pasko. So pagka Pasko talaga, no, nawawala yung pagod mo eh. Talagang hindi mo maramdaman yung pagod. Kaya batiin natin ang lahat ng ating mga tagapakinig ng isang napakaligayang Pasko hanggang sa bagong taon na. Oo. Okay. Ayan. Nako, talaga naman. Magandang paalala yan, Coach Mel, sa lahat. Dahil siyempre, huwag natin kakalimutan how the Lord has been so good to us. At saka talagang tayo mga Pilipino ay mapagmahal talaga tayo. No? We make sure na we celebrate sa anumang kaparaanan. Of course, hindi pa natin nakakalimutan na we all need to help yung mga kababayan natin na recently ay nasalanta ng kalamidad. Of course, we always have them in mind at naway matulungan ng pamahalaan at tayo rin mga nasa pribadong sektor at kung sino man ang may kakayahan at willingness na tumulong. Okay, so tutuloy na po tayo dahil nabati nyo na inyong mga mahal sa buhay. I'm sure mabuti hindi natin binanggit yung mga pangalan ng iba, lalo yung sa MD Group nyo, 500 plus kayo, di ba? Yan ang bilang natin dyan. Marami kayo at nakatutok yan dahil alam ko solid ang MD Group for the past 2 years. Praise God, dahil partners, kaagapay ang MD Group sa laro na negosyo sa, of course, Entrepreneur Special ng FEBC Radio TV. It's really a privilege. At salamat sa Panginoon for the continued partnership. Doon na po tayo sa kamusta itong taon 2020, si Coach Melvin. Ano po masasabi niyo sa taong 2020? Coach Lemuel, kung merong isang salita na pwede kong gamitin to describe 2020 is it's a challenging year. Okay, so full of challenges, full of trials, hindi lamang para sa aming organization, hindi lamang para sa aking sarili, kundi sa buong mundo to. First time siguro to sa human history na talagang dumadaan tayo sa isang ganitong pagsubok as one. I think it's the lesson or the yung call of the times na once and for all makita natin na we're all human. Pare-parehas ang ating pinagdadaanan. Walang mayaman, walang mahirap, walang puti, walang itim, di ba? Walang kayumanggi. So I think ditong taon na tong 2020 is a big revelation on what are the things to come and what is yung tamang direksyon kung paano natin titingnan yung ating pang-araw-araw na ginagawa. And of course, with an attitude of gratitude, pasalamatan natin araw-araw na meron tayong ganitong klase mga blessings. Yes. Okay, so sa kabila ng lahat ng ating mga pinagdaraanan. Okay, so yun sa akin na Coach Lemuel ang description ko for 2020. Ayan, okay. And then si Coach Eric, kamusta ang 2020 sa iyong pananaw? Coach Lem, 2020 is very revealing. Kasi ito yung taon na to yung talagang nakita natin paano talaga pinadapa ng pandemya yung mga tao, Mm-hmm. Like it or not, talagang tigil lahat. So one of the most years that happened. Tsaka what's dito is it's very revealing of the character ng mga tao. Nakita natin yung true colors Mm-hmm. na kung sino yung gusto talaga, yung may kaya at yung mga talagang willing to do the work
para makasurvive dito sa ating crisis. This is a very big lesson for everybody, not only for us pero sa lahat. Hindi ko maraming natuto dito in terms of how should we prepare, how should we ourselves, our future, and paano natin asikasuhin yung bawat isa. Yun yung 2020 para sa akin. Okay, nako, talaga namang marami, no? Kasi siyempre worldwide nga ito, no? Pandemic ito. Actually, akala natin doon na magtatapos sa pandemic, ano? Yung 2020, pero may mga humabol pa na kumbaga challenge sa kalikasan, ano? Sa ating bansa. Okay, si Coach Mel. Sa akin Coach Lem, lesson learned itong taon na to. Hindi ito mahirap o hindi ito madaling gawin, pero sa mga natutunan ko talaga ay yung sinasabi sa atin ng Biblia na in everything give thanks. Tama. Again, ulitin ko, hindi yan madaling gawin at sabihin, pero naranasan ko yan itong 2020 sa kabila ng maraming mga pagsubok na pinagdaanan tayo lahat dahil sa pandemic. Ako mismo, meron akong personal na pinagdaanan. So, nagkaroon ako ng pala, no? Physical na challenge. And marami ako naisip nung maranasan ko yun. At ang isa lang ang conclusion ko nagpapasalamat ako sa Diyos dahil una, siyempre, hindi naman lahat ng dumadaan doon nakakasurvive. Yes. Ako, nagpapasalamat talaga ako dahil sinave ko ng Diyos doon sa isang nakikita ko na napaka-potential na isang mabigat na pagsubok. At natutunan ko din na maintindihan na kahit sa kabila ng mga pagsubok, talagang yung sinasabi sa atin ulit ng Biblia na God causes all things to work together for good. Mas marami kasi akong naranasan na dapat kong ipagpasalamat. Ito pa, itong panahon ng pandemic na to, siguro mahirap yan basta unawain, pero on a personal level, marami akong ipinagpapasalamat sa Diyos dito sa panahon na to na pinagdaanan natin. Bagamat sinasabi ko nga na hindi ito madali at talagang lahat ay may pagsubok, ako personally, sobrang thankful ako sa Diyos tungkol sa mga bagay na yun on a personal level. Okay, talagang yun, na-remind nga rin ako doon sa senior mo, no? Coach Mel, na-challenge ka physically at talagang we prayed for you. May time na yun doon na nagkaroon ng mga representative, kumbaga yung pumalit sa'yo. At mamaya, maaalala natin, hopefully, masishare natin yung ilang pumapasok sa isip nyo. So, maganda yung na-share ni Coach Mel, doon sa taon niya. Bagamat wala pa tayo literally doon sa mga natutunan, patikim pa lang yan ng ilang binabalikan natin ngayong 2020 as we celebrate Christmas Day. So, eto naman, di ba alam natin pagsubok, yan, hindi naman common pero ang daming challenges sa MD Group. And then, maganda siguro dito na papasok ulit. Babalik tayo kay Coach Melvin. Itong, kasi kanina kinamusta lang natin yung kabuuan. So ngayon, yung pagsubok, kasi ikaw ang leader, ikaw ang, although coach ang tawag sa inyo, pero ikaw ang pinaka. Kumbaga sa barko, kapitan ng barko, nagdadala ng direksyon, lahat kayo teamwork. So Coach Melvin, bilang pinuno nito, bagamat coaches ang tawag, ay ano ang ilan sa mga pagsubok? Sigurado ko pasok na dyan yung pwede mong isama, pwede mong dagdagan, yung pandemic at saka etong yung kalamidad. So kung may dadagdag ka pa, pwede rin. Okay, Coach Melvin. Coach Lemwell, para dito sa taong ito, pag pinag-usapan natin yung mga challenges na pinagdaanan ng aming organization, talagang matindi. And I think it's not only our organization. I think it's parehas yan. Lahat ng mga organization ngayong taon, isa ang pinagdaanan. Yung natawag nating uncertainty.
saka yung na-disturb lahat. No? Hindi natin nakalain na meron ganitong isang instance na pwedeng bumaliktad talaga ang ating sitwasyon overnight. And it's literal. It's not figurative. It's literal. At naramdaman ko yun. And the whole organization felt that. At ako, sasabihin ko, during that time, I was really very, very scared. No? Scared because yun nga, hindi natin alam hanggang saan naaabot ito. Kasi nung tumama sa atin yung itong pandemic na to, nakita na natin kung paano nag-respond yung China. Dahil yung Wuhan, 'di ba, sila yung nauna. Yes. So, kumbaga parang tayo ng mga 2 months na ahead of yung parang time to see and prepare. And yes. Noong mga panahon na yun, parang never sumagi sa isip ko na pwede mangyari sa Pilipinas yun. So talagang pa rin ako nakapaghanda, and yun yung isa sa malaki kong pagkakamali bilang isang leader. Pero anyway, nandoon na, no? And big challenges is paano mo kakausapin, paano mo i-regroup yung isang yung team mo na hindi mo man lang pwedeng makasama. Oo nga, physically kasi hindi pwede, no? Wala. Yun lang yung paraan namin dati. Wala naman kaming ibang paraan kundi magkita, meeting, face-to-face, isang kwarto. And yet, siguro mga ilang araw dumadaan nung talaga nagkaroon ng lockdown, nararamdaman ko na we will drift apart as a team. Delikado. So, nung nararamdaman ko na yon at nabanggit sa akin ni Coach Mel na yun nga, bakit natin di subukan yung Zoom? Yun naman yung isang paraan na pwede natin subukan i-try. Although first time, alam natin may challenges sa mga internet, yung mga technical ganyan. Pero sinubukan namin. Yun naman kagandahan ng organization dito sa organization namin. We're willing to try anything, even if it's for the and we're not afraid of doing that. Akalain mo ba naman, naging blessing pa. Instead of isang parang roadblock, no? Itong ganitong technology na to, lalo pa kaming napalapit sa isa't isa. Dati ang meeting namin siguro, lalo na yung mga business units namin na medyo malalayo, swerte na yung once a week. Okay? At ngayong pandemic na talagang separated tayo, no? At nandun tayo sa kanya-kanyang mga lugar, bahay natin. Maniwala kayo, araw-araw na kami. And with that, I was able to better lead the team. Alam ko, siyempre, yung mga pinagdadaanan ng lahat, dahil yun din naman pinagdadaanan ko. And ang pinaka-challenge doon for me as a leader is how do I paint a picture of hope when everything is doom and dark. Yes. Bilang leader, yun yung aking responsibility. No? Hindi ako pwedeng sumali doon sa yung parang natataranta and everything. Although, siyempre, tao rin ako. Tama. Okay? But I have to make sure that I stand strong for the organization. And yun talaga, yung pinaka-challenge ko every day. Yun yung di nagpapatulog sa akin. How do I face the team tomorrow morning and be able to show up with energy, with enthusiasm, okay, and with at i-paint dun sa picture yung sa isipan ng bawat isa naming mga groupmates, yung the picture of hope. Ano maasahan natin in the future given na ito yung situation natin ngayon. Okay, so yun yung pinaka-challenge sa akin because of the position that I hold. Yes, nako, hindi pa naman natin alam noong mga panahon na yun, Coach Melvin, lalo nung umpisa, ay kailan matatapos to or paano mag-adjust sa mga tao, no? So talagang ibang klase yun, and ako hindi ko ma-imagine na position mo kasi siyempre marami kayo, malaki yung group of companies, so talagang mabigat responsibilities. And then also I appreciate your honesty, no? Sabi nga isa yan sa laro na negosyo principle, di ba? Yung transparency. So ako, yan, nakita ko yan, observe ko sa iyo yan, of course sa lahat sa inyo, no? Lahat yung mga iba ring representatives, yung ibang coaches na nung hindi pa nga pandemic, pumupunta pa sila sa studio, no, ng 702 DCS, FEBC Radio TV. So yan, nakita ko yan, observe ko yan, paano nag-evolve ang mga taga-MD Group. Dito na tayo kay Coach Eric. Ayan, doon sa may tuturing mo na pagsubok.
Now, of course, marami yan, ano? Pero siguro yung mga highlight ng pagsubok na yan for 2020. Coach Lem, ang mahirap sa ranasan ko, no, yung mahirap na pagsubok, yung kasi nasa construction yung yung line of business namin, yung industry ng Veradical. So, even though that yung government nag-ease up na yung kanilang strict protocols, sa construction hindi nag-ease up actually mas mahirap. O sa isang construction site merong mga 1,000 tao na andyan naggumagawa. So yung government syempre nagbigay sila ng mga strict protocols, hindi pwedeng sabay-sabay. Yes. So, ang naging problema, yung industry na pinasok namin, hindi kagad makapagbukas. So, as a construction industry business, kailangan namin mag-isip ng paraan at kailangan namin mag-isip ng paraan na paano namin tutuloy yung negosyo nang hindi magsasara. At paano kukolekta yung mga hindi pa namin nakokolekta nung mga nakaraan na ginagawa pa namin yung yung aming trabaho. So talagang yun ang challenge sa amin. Buti na lang siguro may blessing din kasama yung kliyente namin, they're very open. Ng pinto sa amin. So what I did is the same what Coach MD did. Talagang inano ko rin kinausap ko rin yung aking mga groupmates. At nagsabi sabi ko, ito yung kailangan natin gawin, kailangan nating trabahuhin to, isa-isahin. Happen whether mahirap or hindi, kailangan nating subukan. Yung change of mindset, yung shifting from doing yung construction work to now yung sa product oriented. Yes. Wala pa naman kami doon sa na yon, sa success na yon, pero masasabi ko lang yung mga tao medyo natatanggap na yung realidad. Okay. Na realidad. Mabagal nga lang kasi yung shifting talaga hindi ganoon kadali. So, unti-unti natatanggap na nila na meron pa palang other way. Okay. So yun yung challenging talaga. Ayan, nako, I'm sure marami pa yan. Nako, ako lalong nare-remind ako kasi magkakasama tayo, mahigit 2 years na. So praise God for that, Kaya na bumabalik sa isipan ko yung mga sinishare ninyo, and then Coach Mel. Kagaya ng nabanggit po kanina, Coach Lem, less than 6 months ago, hindi ko sukat akalain na in the middle ng aking passion and excitement sa ginagawa ko, mararanasan ko yung pagkakaroon ng mild na heart attack. Hindi ko alam na yun na pala yun. Kasi tanda ko pa nagmi-meeting pa kami ni MD doon. Kasama yung mga kasama namin sa aming aerospace business unit. Okay. Maramdaman ko yung yun na pala yung tinatawag na yung heart attack na yun. Pero alam mo, marami din akong realization doon sa pagsubok na yun. Palagay ko inalaw yun ng Diyos for a very specific reason. Kasi after that, naalala ko lahat yung mga paalala sa amin ni MD about sa aming mga kalusugan. Yung pagpaprioritize sa kalusugan ng bawat isa. Hindi pwede na hindi ka intentional doon sa pag-aalaga mo sa iyong pangangatawan. Kaya mula naman noon, I believe, mahaba-haba pa kasi yung aming biyahe dito sa MD Group. Kaya kailangan yung pagsubok na yon na pinagdaanan ko personally, mabawi. Dahil alam mo, mahaba pa yung kasama ka na namin, Coach Lem, di ba? Mahaba pa itong biyahe natin. Mahaba. At sa kalooban ng Lord, tutuloy pa tayo mga ilang taon pa, Pero alam mo, mako-comment ko lang sa iyo, Masishare ko sa iyo ngayon. Yan, nakikinig nakatutok si Coach Eric and Coach Melvin. Alam mo, Coach Mel, tingin ko, bago na wardrobe mo
Alam mo bakit? Kasi parang yung size lumiit eh. No? So, palagay mo. Parang ina-observe ko. No? Parang Oo. So, kaya mas bumata ka pa ng so many years. Ano? So, iba talaga, napakabuti ng Lord. Ano? Samantalang siyempre, ako hindi ko naman alam yung katindi ng nangyari sa'yo. Alam ko lang, nagkasakit ka. Pero yung lalim nun, siyempre, hindi mo na ma-share yan. Only sa loved ones mo. No? Pero I appreciate that. Ano? Ako, gusto natin kasi more and more nagiging transparent tayo. And then we are teaching mga kababayan natin sa Larok na Negosyo yung halaga ng transparency. Okay, so dediretso tayo doon sa naman kasi sabi ko nga sa inyo, pag naumpisa na yan, hindi na pipigilan itong MD Group, kasi very transparent. Lumalabas yung mga mahalaga. So siguro isama na doon sa susunod natin na titingnan na palagay ko pwede niyong alalahanin yung mga natututunan nyo or natutunan or even natututunan hanggang ngayon na bago matapos ang taon na ito. At saka, ito ang gusto kong kung kaya nyong alalahanin pa yung mas maraming detalye, kung hindi naman kahit yung general experience ninyo. Itong yung masasabi natin na hindi malilimutan na episode. Ayan. So, si Coach Eric, I'm sure meron yan. Si Coach Melden, of course, si Coach Melvin. Kasi naalala ko talaga more than a year na yun. In fact, a few months lang nung kakaumpisa, ayan na, sumasalang na sa on air si Coach Melvin. Okay, so ikaw na ngayon, Coach Melvin. Meron ka bang naaalala, not particular episode, na hindi na tayo pumunta sa dates, matcha-challenge tayo dyan Pero yung karanasan, Coach Melvin, na may ilang naaalala ka ba na lalo nung bago ka pa, or even this year also, na siyempre, on air ka rin, sumasayang papawid ka rin for MD Group. Coach Melvin. Coach Lemuel, kung sa may naaalala, marami. So, alam ko, doon sa mga nakakilala sa akin, hindi naman talaga ako isang extrovert. I'm actually a very, very introvert person. Yun yung aking personality. Mm-hmm. At siguro kung meron akong kakaklase sa high school, grade school, pag nakita nila ako nagsasalita sa harap ng camera, siguro hindi nila marirelate at hindi naman niniwala na si Melvin yan. Mm-hmm. Okay, kasi talagang tahimik ako. Mm-hmm. Okay, so every episode, especially nung first time, na sinalang ako ni Coach Mel, kasi usapan namin siya lang Hindi ko alam paano ako na-influence ni Coach Mel na kailangan ikaw yung leader namin, kailangan kahit na isang beses. Sabi niya, isa lang beses lang daw. Pang ilang beses na natin ngayon. Diba? Hindi ko na mabilang marami na rin Anyway, ano naman yun, I think it's more for me also to overcome itong aking test na to. And looking back, walang regrets. Actually, it's more of gratitude din. So, nagpapasalamat din ako kay Coach Mel at saka siyempre sa iyo, Coach Lemuel, sa iyong pagga-guide, siguro hindi nyo lang nakikita nung panahon ng first time ako na sumalang dyan. Hindi na ako halos makatulog noon. At saka yung kamay ko, nanlalabig talaga hanggang alampakan. Okay, so, at hindi ko malilimutan yan. Alam niyo ba kung bakit hindi ko malilimutan yan, Coach Lem? Ano ba nangyari noon? Hindi, kaya hindi tungkol noon. Kasi hanggang ngayon, malamig ang kamay ko. Hawakan mo ang kamay ko. Talaga, kung pwede lang, Talaga, hanggang ngayon, Coach Melvin. hanggang ngayon. So talaga, it's really my but because, I have to live my, the way I have to live the position that I hold, the role that I maging example ako sa aking mga groupmates na there's not one thing na pinakatakutan mo o hindi mo akalain kaya mo na hindi mo kayang gawin. So if there's anything that I'm really doing, why I am doing this, it's really to show my groupmates sa aking minamahal na organization na it's possible. If I can do it, you can do it also. And of course, siyempre, kasama dyan yung aking pamilya para sa aking mga anak na maging isang halimbawa, na if their dad can do it, they can do it and they can do it even better. So yun yung aking Salamat. Experience.
Ayan. So, yan Hindi ko makakalimutan yan. So, lumalamig ang talampakan at palad mo, Coach Melvin, Pero bawas na siguro ngayon, ano? Ayan, okay. So, dito na tayo, syempre. Si Coach Eric naman. So, meron ka bang a few episodes tayo. So, meron ka bang ma-share? Alam ko meron kasi inobserbahan kita lalo nung una sumalang ka na first time tayo nag-meet, siyempre through Zoom lang yan, So ano yung hindi mo makakalimutan na mga detalye o saan naranasan mo na naging bahagi ka sa laro na negosyo sa Entrepreneur Special sa FEBC Radio TV, Coach Eric? Coach Lem, hindi ko makalimutan yung yung unang kinontak ako ni Coach Mel. Mm-hmm. Di ko lang matanggihan. Gusto ko sana alam paano ko sasabihin na teka, hindi ako handa. Kaso wala na natanggihan ko na siya ng first time. Nakalusta. Nung pangalawa, wala na akong choice Talagang yun nga, we need to face our own biggest fear na humarap sa maraming Although hindi ko nakikita yung tao ngayon. Oo. Pero nararamdaman, di ba? Nararamdaman natin yan Talagang naka-wire talaga doon. So, nung nag-aantay ako, hindi ko maalis sa isip ko, baka nagkamali ako ng pindot ng Zoom. Sabi sa akin ni Coach Mel, 10 o'clock 10:30 o 10:15 mahigit Wala pa, no? Yung kada segundo lalo ko kinakabahan habang hindi tayo nagsisimula. So yun yung talagang very yung talagang hindi ko makalimutan. Mm-hmm. Wala pa doon sa nag-uusap tayo, Coach Nem. Nag-uusap tayo syempre mas kabado talaga. Hindi ko rin alam kung ano talaga yung magiging usapan, paano yung magiging daloy. Pero iba pa rin yung pag nakasalang na. Malaman paano natin. Then ang nakakatuwa, Coach Lem, yung mga groupmates natin, very supportive. Yes, maraming ang mga bumabate sa pagtuwing yung isa or kayo ay sumasalang, after lalo, sunod-sunod yun. Nagdadatingan yung mga greetings sila, yung mga palakpak nila, nababasa ko yung mga notes nila, comments. Okay nga, Coach Len, very grateful sa mga groupmates na nakinig and bumate. And hindi ko alam na parami yung nanood. And ang unexpected is yung mga anak ko, pinagmalaki pa. Oo, siyempre, di ba? Ganun talaga So, dito naman tayo kay Coach Mel. Ito mas maraming tatandaan to, I'm sure, Pero sige, yung mga tumatak sa isip mo, Coach Mel. Ako yung pinakamaraming di ba? Maraming isinama doon sa kung wala pang pandemic when we started itong ating laro ng negosyo. Siyempre, hindi ko makakalimutan, eto na, narinig mo na, yung aming head coach. Oo. Sa kanyang first pag-attend. Pero pinakikiramdaman ko siya noon, bagamat na at the back of my head, nararamdaman ko na kinakabahan kaya siya. Pero wala naman ako masyadong nakita ng mga palatandaan kasi magaling doon sa aming head coach doon sa area na yon. At pangalawa, ito nga kay Coach Eric, alam ko, na-expect ko naman talaga hindi kaagad oo. Kaya sabi ko, hindi bale. Sa pangalawang pagkakataon, palagay ko, hindi na ako magbibigo. At medyo dahil light naman, dahil walang physical appearance, sabi ko, di pumayag. Pero bukod dyan, itong engagement na to, Coach Lem, ikaw ang naalala ko. Kung meron akong isinama dyan ng groupmate namin na hindi ka makapaniwala, palagi ko maaalala mo to, sabi ko, itong kasama ko ngayon, isa sa mga leaders namin, supervisor, 6 na tao ang kanyang hinahawakan. Yes. Naalala mo na, di ba? Naalala ko na, yung pangalan hindi, pero yung karanasan, naalala ko na.
1.6 ano? 1.6 ang tao. Meron pa nga dyan 60 eh. 60 eh. Iba pa yon. At itong taon na to, nagulat ka dahil, ikaw na Coach Lemon magkwento dahil naalala ito, I hope yes, I hope tama yung naalala ko at nababasa ko ng isip mo dahil may transparency ano. So hopefully tama ito hindi siya natapos mag-aral. Naging supervisor sa inyo dahil tumitingin kayo sa yung value nung tao, nung alam niya. Hindi yung parang, ano ba natapos mo? College level ka ba? Doctorate ka ba? Masteral ka ba? Okay, so tama ba yung naalala ko, Coach Mel? Eksakto, Coach Kita mo Mel. na. Hindi tayo nag-usap sa isang business unit namin na talagang hindi nakatapos ng kanyang, alam ko, yata nakatapos ng elementary lang natapos. Pero, isa sa mga mahusay na leaders namin. Yes. Sa aming organization. Yan. Tama, no? So yun, talagang literal na tumatatak yan. In fact, nakikita ko sa mga comments pagkatapos ang talakayan natin. So nakikita ko na iba-iba yung reaction, depende sa pinag-usapan. Pero yung dahan-dahan nakikita ko, lumalakas yung design ng mga kababayan natin, mga negosyante na gusto nilang umpisahan na yung ganitong uri ng pagnenegosyo, yung laro na negosyo na hango sa Great Game of Business ni Jack Stack. Okay? So, naku, ang bilis ng... Wait lang, sige. Meron pa. Mahalaga ito. Nakalimutan ko. Sa loob ng 2 taon natin, nag-anniversary tayo, di ba, noong November 5 this year. Yes. Meron tayong isang tagapakinig na ngayon, pinapanalangin namin ni Coach Melvin. Magkatuluyan sana yung aming engagement. Siya ngayon ay potential na maging partner namin. Isa sa mga tagapakinig natin. Isa siyang inventor na kung saan napili niya yung MD Group para gumawa ng kanyang produkto. So ano yan? Yan ay product. Blessing yan. Resulta yan. Yes. Okay, sige. Pag-pray natin patuloy at maging umpisa na yan. Ng iba't ibang partners ng MD Group habang sinishare natin sa mas maraming tao ang laro ng negosyo principles. Okay. So, dito naman tayo sa dahil na-share nyo na, yung hindi nyo malilimutan, natutuwa ko iba-iba yung mga na-share nyo, iba-ibang paraan, iba-ibang emotions. So, kasi nga, kumbaga, ang tingin ng mga tao sa inyo, mga accomplished na kayo ng mga negosyante, mga entrepreneur, na hindi na masyado nararatel sa challenges, sa buhay. And yet, tao pa rin pala, si Coach Melvin, si Coach Eric, si Coach Mel, kinakabahan din pala, nalilito pa rin pala, Alam mo yon. At nagkakasakit pa rin pala, di ba, Coach Mel? So, ibig sabihin, talagang si Lord lang talaga, may hawak sa atin. Ngayon, maganda siguro i-share ninyo naman ngayon yung mga plano ninyo. Kasi pwedeng common ang plano ninyo. Tapos kung meron pa kayong additional na plans sa inyo, sa nasasakupan ninyo, and then even siguro individually or as a person, para sa taong 2021. Si Coach Melvin. Yes, thank you, Coach Lemuel. Kung sa plano for the coming new year na 2021, para sa organization ng MD Group, I think tulad nung na-share ko rin yan sa aking mga kasamahan in one of our meetings, sabi ko 2020 is fast coming to a close. Okay, so 2020 is something na talagang memorable, and I think it will now come down to the record books of our history. So, history ng MD Group, yes, but I think this is going to be in the history books ng human race. Okay, 2020 na to. And ang lagi ko sinasabi, don't forget na naging parte ka. Okay, so kasama ka dyan sa history books na yan. Kasama yung pangalan mo na isa ka sa mga survivor nitong 2020. Praise God. Okay, so we have to close the year excitedly. Dahil ay magiging excited because now we are seeing a new day, a new dawn itong 2021. Na talaga naman kung titignan natin, matututunan natin basahin,
is full of possibilities and opportunities. Now, maaring pag narinig niyo yung sinabi kong yun, maaring hindi niyo maintindihan o baka hindi kayo makarelate. But believe me, 3 or 5 years later, when we look back, napakaraming mga pagbabago because of the new possibilities and opportunities na binuksan nitong 2020 na to. And yun yung aking laging sineshare at pinapaalala sa aking mga kasamahan sa MD Group. Kung hindi dahil dito sa experience na to ng 2020 at hindi tayo nagbuklod-buklod, nag-unify at talagang tumahak ng panibagong landas para sa ating organization, there will be no future. Pero dahil ginawa natin yon, nakita na natin, hindi pa tapos hindi pa tatapos yung 2020 at hindi pa tapos ang pandemic. Nakakita na tayo kagad ng panibagong direksyon, panibagong linaw o liwanag sa dulo ating pinipilit puntahan. And patunay ito na pag meron tayong layunin, minsan yung akala nating daan na gagamitin natin para makarating doon, minsan hindi pala yun. Pero hindi ibig sabihin hinarangan yon, ibig sabihin tapos na yung pangarap. Yes. Kung matututunan nating basahin at gumawa ng hakbang, nililid pala tayo nung ating Panginoon na alam mo ba, Melvin, yan kung gusto mong puntahan, mas maganda kung dito ka dadaan. At yun yung naging leksyon namin this 2020. And that's what I'm always telling my team. Team, hindi lang pinatikim sa atin to, pinaranas sa atin. At ngayon, nakikita natin yung resulta. Hindi pa naman natin sinasabi yung resultang malaki, pero at least tangible enough for us to believe. Talagang meron planong mas mahigit pa na ang ating Panginoon para sa atin. And with that thought, I would like to welcome 2021 with energy, with enthusiasm, with vigor, okay, and a lot of hope for not only for myself and my team, yes, but for everyone na nakikinig dito, and para sa inyo rin, Coach Lemuel. Salamat. Mag-share tayo dyan sa magandang pananaw na yan, at ako naramdaman ko I'm sure lalo pa mamaya pag nagsalita ng dalawa pa nating kasama, So thank you very much for that encouraging. Hindi pa message yan, hindi pa pagbati yan, pero ramdam ko na energize na ako lalo pa to face 2021. Salamat sa iyo, Coach Melvin. Kay Coach Eric naman, ano ang plano mo sa group nyo, kung saan niya sasakupan mo, and ikaw as a person or individually? Coach Lem, yung 2021 is I'm looking forward to it actually. Itong nangyari na to it opened a lot of possibilities pala. Dati hindi natin lubos maisip na kaya pala natin gawin yung isang bagay na hindi natin nasubukan before. Like for us, sobrang naka-focus kasi sa isang industriya. And opening this opportunity dun sa nangyayari ngayon. Opportunity na nga tawag namin, di na nga crisis. Kasi okay, a lot of doors na pwedeng pilian kung saan natin gusto pumunta. So optimistic dito sa 2021 kasi sabi ko nga sa team ko, if we survive this crisis, what's holding us back? 2021. So I think 2021 will be very productive and a lot of new energy and new ideas coming in. Okay. Personally, sa akin, I'll be waiting this new year para pumasok sa 2021 ng very optimistic and full of energy and new ideas. Yes. Okay. Pagpasok. Ayun, maraming salamat. Of course, si Coach Mel. Narinig mo na sa amin to maraming beses di ba? Sa aming pag-attend o pagdalo sa ating mga program. Yung aming purpose as a movement,
karamihan yan din naman yung purpose na sa buhay. Yes. Yung to create opportunities for all to have a meaningful and abundant life. At yung pagiging meaningful ng buhay, dito sa panahon ng pandemic, naranasan na namin yun na talagang pwedeng-pwede. Yung as we engage, as we keep educating yung bawat isa. So we will continue. Ang plano namin, we will not stop because the real business of MD Group is education. So yung sasabihin ko lang, yung education na yon ay yung tinatawag natin na education of the heart. So the heart of education is the education of the heart. So magpapatuloy yan sa MD Group dahil ayaw namin may maiwan, gusto namin kasama lahat doon sa direksyon na aming patutunguhan. Okay, with that, very exciting ang 2021, Lord willing, at thank you dahil kayo ang iisa ang tono ninyo, iisa ang tunog. Encouraging, exciting ang 2021 sa kalooban ng Panginoon for the MD Group, and we hope mas marami nating kababayan ganyan din ang i-embrace, yakapin natin na pananaw. Okay, ang bilis ng oras ha. Alam niyo naman palagi mabilis ang oras sa laro na negosyo, and of course lalo ngayon Christmas Day celebration, hindi natin na palalampasin to, magpapaalam kayo pansamantala at magkikita tayo soon, of course. Muli ang inyong pagbati, huwag niyo kakalimutan na maganda ulit-ulitin natin to, mapagbati na to as we enjoy ang Christmas Day. Ikaw muna, Coach Melvin. Merry Christmas po sa inyong lahat, and para sa darating na 2021, para sa aking mga fellow entrepreneurs, mga business leaders, don't forget, sa tingin ko ito yung mga panahon na talagang kailangan natin mag-skill up. Yung mga alam natin leadership skills na natutunan natin from the past, I think it's high time that we overhaul that. At by doing that, I think we will be giving ourselves more chances of thriving ito sa bagong environment, bagong business situation na ating haharapin. Okay, so Merry Christmas sa inyo at first New Year, okay, sa inyong lahat. Ayun. Okay, kay Coach Eric. Merry Christmas sa lahat at ang masasabi ko lang is never lose hope. Yes. Alam ng ating may kapal hindi naman tayo bibigyan ng problema na hindi natin kayang gawin, pag makaraos do sa problema. Yes. This is only a challenge, pansamantala lang to. And, ang tayo pa rin ang mamimili kung saan natin gusto pumunta. So yun lang, let's enter 2021 with new hope and new vigor. Yun. And Coach Mel? Kaya nung aking mga kasamang coaches, sa iyo din, Coach Lem, doon sa ating mga tagapakinig, asahan niyo po na hanggat kami ay mabibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na pagbahagi ng aming mga natututunan, maging yung mga pagsubok na pinagdaraanan namin ay willing kaming ibahagi sa inyo as long as willing kayong pakinggan kung ano man yung pwede naming maitulong. Kaya po namin ito ginagawa para sa mga nagtatanong, ano bang ginagawa ng MD Group? Bakit ba nila yan ine-ere pa? 2 years ago, napag-usapan po namin ito ni Coach Lem. Ang layunin po namin ay maibahagi yung something na naniniwala kami na makakatulong hindi lang sa amin kundi sa maraming tagapakinig, lalo na sa larangan ng pagnenegosyo. Hindi po namin kiniklaim na kami ay napakahusay, kami ay marami ng alam. Hindi po yun ang aming nais na ibahagi. Ang nais naming ibahagi ay kung ano man yung makakatulong sa inyo para gumanda ang inyong negosyo, ang inyong pamilya, ang inyong personal. Yun po yung layunin namin. Yan po ay kalinya ng pagdiriwang natin ng araw ng Pasko, yung pagbibigay. Ibinibigay po namin yan ng libre dahil naniniwala kami marami po ang pwedeng makinabang. Kaya muli po, maligayang Pasko sa inyong lahat.
at manigong bagong taon sa lahat ng ating mga tagapakinig po sila. Ayun, maraming salamat at Merry Christmas. Ayan, coaches sa MD Group at sa lahat ng group mates. Ayan. So pansamantala magpapaalam tayo of course sa Merry Christmas sa inyo. Ayan, that was a very inspiring time. Nakita natin yung lighter side dito mga batikan, mga seryoso, mga entrepreneur, makagapay natin sa laro na negosyo, tuwing Lunes yan dito sa Entrepreneur Special. Of course, syempre, Christmas Day celebration tayo, napakabuti ng Panginoon at sinusustain na tayo ngayon. Alam niyo naman, palagi nagmamadali pa rin itong taon na ito, and of course, even itong Christmas Day program natin. So, ito po, puntahan lang natin very quickly ang ilang bahagi ng salita ng Diyos. Itong John 1:12, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. So napakabuti ng ating Panginoon dahil grasya yan, binibigyan na tayo ng pagkakataon na maging mga anak ng Diyos. Ito ay hindi lang tawag sa mga tao na gustong tawagin ang sarili nila na anak ng Diyos. Actually, hindi galing sa atin yan. Si Lord ang may karapatan, siya lang ang pwede magsabi kung sino ang kasama sa kanyang family. At ito ay regalo ng Diyos. Kaya nga, ang Kapaskuhan ay nagpapaalala sa true humility ng ating Panginoon sa kanyang pagmamahal. Siya ang una nagmahal sa atin. Kaya ang ginagawa niya ay ini-invite na tayo na magsisi sa mga kasalanan dahil yun lang ang way para ma-reconcile tayo at maging tunay na mga anak ng Diyos. At tayo ay bibigyan niya ng pagkakataon, patatawarin mga kasalanan natin at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Napaka magandang paalala po yan sa atin. So panghawakan natin yan. And of course, palagi nating, hindi lang tuwing Pasko, kundi sa araw-araw natin ang buhay ay palaging merong opportunities sa ng Panginoon. Hindi lang for blessings, but for us to have a deeper and meaningful relationship and fellowship with God. Hanggang sa yung appointed time na natin ay we will spend eternity na sa langit na yan kasama ang Panginoong Heso Kristo. Napakabilis talaga nitong Christmas Day celebration natin, Entrepreneur Special, Christmas program natin. Salamat sa mga nakaagapay natin ng MD Group, si Coach Melvin D, si Coach Eric D, at si Coach Mel Arcena. Okay, so kailangan na natin na pansamantala magpaalam of course sa mga mahal sa buhay, ang aking wife. Ayan, salamat and Merry Christmas. Ayan, at yung mga kamag-anak ko, ayan, siyempre you know who you are sa Pilipinas man o kung saan lugar kayo naroroon, ay Merry Christmas sa inyong lahat. Okay? So, i-acknowledge lang natin ang mga tumutulong sa atin. Siyempre, yung mga kasama sa Bukawi Transmitter site, by the way, paalala ko pala, yung mga gusto mag-pray pa and also to be reminded at saka makita nilang opportunities para sa FEBC. Tingnan na ating website, febc.ph. Pwede nyo i-click ang donate online. And then, pag office hours na, diyan ay pwede nyo i-share at magtanong pa kayo paano kayo ma-assist ng CCRG ng FEBC. So muli, salamat sa mga tumulong sa Bukawi Transmitter site, sa mga PA natin, mga ProdTech natin, at mga kasama sa RTV, and of course, mga broadcast technician natin. Ako po si Lemel Rainier, bumabati ng maligayang Pasko sa iyo kaagapay dito sa ating program na Entrepreneur Special, sa ating Christmas program dito sa FEBC Radyo TV. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials.